Nung nasa bus pa ako, sabi ng Drycon, 7 p.m. aalis ang barko. So akala ko it will be a smooth and fast crossing. But boy, it was the total opposite. Na-delay yung departure, tapos nung padaong na kami, na-stuck ulit kasi puno lahat ng ramp sa port. Hindi talaga lahat ng journey perfect, and that's exactly what you'll see in this vlog. Tara, samahan niyo ako sa pagtawid from Samar to Luzon. So ayun nga, 6:10 p.m. pa lang nandito na kami sa Allen Port in Northern Samar. So may 30 pesos na babayaran na terminal fee dito, and meron namang malawak naman yung port na to. Meron ding cafe dyan yata dati pero close na ngayon. Pero marami namang kainan sa labas ng port. So pwede kayong kumain doon or uminom ng kape if you want to. Tapos may mga charging ports din dito sa port, and free lang gamitin. Pag nalobat kayo or palobat kayo, pwede kayong mag-charge dyan. Meron ding free na mineral drinking water para sa mga pasahero na pwede nyong i-avail. So, ayun pala, nagtawag na yung staff ng Montenegro and akala ko magbo-board na kami. Yun pala, magbibigay lang ng ticket. Kasi yung ticket kasama na si binayaran ko kanina doon nang nag-book ako ng bus, 186 pala yung fare dito sa Montenegro na Matnog to Allen. So, cheaper siya compared to Lipata San Ricardo, which is, I think, shorter yun na na route. So, I'm not sure why it's more expensive than here. Kasi 186 lang to. And more than 1 hour to as far as I can remember. So sabi kanina dun sa bus, sasakay daw kami ng barko. 7 p.m. daw yung schedule ng barko. So nag-calculate na ako kung anong oras kami darating ng Manila. Yun pala, hindi naman matutuloy. Mag-alas 8 na. Nandito pa rin kami sa terminal. Hindi pa rin kami sumasakay ng barko. I don't know what time we're gonna leave. So there's no there's no way to know kung anong oras aalis yung barko. And kung anong oras kami alis, makakarating ng Manila kasi magdedepende talaga yan sa barko. So yun yung problema dito sa crossing again ng Allen Matnog Port. Nakadepende talaga sa ferry. Same lang dun sa Lipata to San Ricardo or Lipata to Leyte. Ganun din, magdedepende sa barko. Madalas yung delays and wala talagang ibang choice yung passenger din. Kundi mag-antay na lang, ganun. Tapos, sabi kanina kung walang ferry dito, kung medyo matagal yung ferry dito, lilipat kami ng Jubasan Port. Yun yung port ng Santa Clara Shipping. Tapos, pero sabi nga, merong 7, hindi naman natuloy. So, baka 8, hopefully mga 8 or I don't know, sana 8 makalis kami para medyo maaga-aga pa ako makarating ng Manila. And may isa pang port dito kasi 3 to dito sa Allen. Tapos yung sa Dapdap port ng Fast Cat kaso walang barko doon kasi nadaanan namin kanina. Tapos yung isa pang option nga yung sa Jubasan, yung sa Santa Clara Shipping. So ngayon it's a waiting game. Let's see anong oras kami makakasakay ng barko at anong oras ang aalis yung barko. It's 8:12 and wala pa ring sign na mag-board na sa barko kasi yung mga bus na dapat sasakay dito sa barko hindi pa rin sumasakay ng barko, hindi pa sinasakay ng barko. So wala pa talaga there's no sign na makakalis siya ng below or before 9, I don't know. Ayun, no choice, antay lang tayo dito. Update yun later pag nag-board na.
Opo. Hindi naman sa amin kayo magbabayad. Window 3. Doon kayo bibili ng ticket. Para ibigay sa inyo yung ticket. Aside sa 30 pesos na terminal fee, meron pang extra na 10 pesos na regulatory fee daw dito sa Port of Allen. Umalis na yung bar. Kayo nandun ba? Reina Sentishada? Reina Sentishada. Reina Sentishada. Yeah. Weird name. Lahat pala ng barko na to. Kaya pala mahirap siyang punuin. At kaya siguro mas mura ang pamasahe. Kasi napakalaki niya. Ilang trucks kaya or ilang sasakyan kaya ang kasya dito. Wow. Ang oras kaya kami makakarating ito ng Matnog. Mahaba pa ng biyahe. Not even half through, I think. Ayan, magsusulat pala sa manifesto. Guys? So, meron dito sa loob na mga chairs. Tapos sa taas naman yung CR. Sa baba, ayan, dyan tayo galing kanina. Tapos dito, chairs, meron ding charging station. Pati may bayad yan for sure. Tapos, ayan. Dito may canteen. Finally, nakasakay kami dito sa ferry. And I'm not sure kung oras alis kasi magpupunta ng mga trucks and buses. Now it's already 8:52. I thought alis kami in like 9:30 earliest na makakaalis kami, but most likely 10. Ay, ito talaga pinakaayaw ko dito sa cross between Visayas and Luzon na dito na area. Sobrang kasi. Kailan kaya ito mga ayos dito? Yung tipong fix ang schedule. Tapos yung
ano naman, iisipin naman din yung comfort ng mga pasahero. Kasi dito, kailangan tanggap na lang yung tanggap. Tanggapin na lang natin, this is what it is. Kasi wala naman tayong ibang choice. But I hope one day dumating yung point na may mangyayala na for the comfort of the passengers. Kung may proper na regulation, imagine mo kung meron tayong bill of rights as passengers sa mga barko. Like sa plane, pag nag-delay, may compensation, or may magagawa ka, dito wala. Pag na-delay, mag-aantay ka. Ganun lang. Ayaw sa mga kaigiliwa. Ganun yung feeling dito. But hopefully, in the near future, which fortunately it's our own, mas mangyayari. But there's a hope na magandang maayos. Kasi sa ibang ports naman, hindi ganito ka rampant yung delays, Praise God! cancellation. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal. So ayun, may Ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. someone pa na Sapagkat mula kaninang umaga hanggang ngayon, iningatan tayo ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Marami man tayong pagkakamali, pagkakasala, kabutihan pa rin ng Diyos ang ating nakikita. Purihin ang ating Panginoon. Mga minamahal, naway sa gabi ito, So, ayan pa yung isang barko ng Montenegro. Reina Imperatriz. So, ganun din. Puntangan din yan Matlog. And siguro yung next na babiyahe. Yan siguro babiyahe ng 1 a.m. I don't know. Kasi wala talagang fixed schedule nga dito between Allen at Matlog ng ferry except yung fast cut. Kasi may schedule talaga yung fast cut. Doon ako bilhin sa fast cut. Malinis, tapos may schedule. Ito, dito sa Montenegro, dito sa Allen Port. Wala. Hindi. So, yun. Yan, naglo-load na yung mga bus. Kita nyo naman kanina. tayo ay harap sa Diyos. Isa lang ang ating pagtutunan. Purihin ang ating Panginoon. Magpasalamat tayo mga minamahal. Bakit? Nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Ang salita ng Meron pa din pala ano dito. Mga upuan sa taas. Sa third deck. Parang ano dito. Parang mas okay. May hangin. Dun sa baba parang wala. Or hindi ko napansin. Mayroon pa nag-aaway dito. Drama ito eh. Hindi ko lang maano. Kasi baka...
It's 9:40 and ayun, pumasok na yung Coast Guard. So meaning, aalis na kami maya-maya. Siguro 10 to aalis. 10 ng gabi. Ayan, we're moving na. I think we are now ready to depart Allen. I think ano to, 1 to 2 hours. Pero hindi abot ng 2 hours yung biyahe from here to Matnog. Grabe, matetest talaga yung patience mo if you travel like here in the Philippines. Delays here, delays there. Grabe. Delayed na yung pag-alis kanina. Delayed pa yung dating kasi hindi pa nga hindi pa makalapit sa port kasi puno pa daw yung port. Wala pang available na ramp, sabi sa announcement. So what a trip. After around 45 minutes, ito I think nag-move na yung barko. I think meron ng bakanting rampa dun sa port. So siguro mga 15 minutes yun. And it's already 12:31 a.m. Sobrang late na. What to do yan eh. So nag-reposition lang pala yun kanina. Ngayon pa lang talaga siya pupunta ng port. So, ano oras na? 12:42 a.m. Mag-alauna na. So, makakataon kami dito alauna. So, malamang makarating ng Manila to 5-6 p.m. So mag-work ako dito sa bus.